Thank you, Lord. Good morning, guys. Hi, guys. Good evening, guys. Thank you, Lord. Alhamdulillah. Mula na. Ayan, kasapay ulan. Wala, kasapay talugtog. Ay, salamat. Hi guys, ang lakas ng ulan dito sa Korea. Salamat at umulan na. Grabe ang init dito. 35 degrees. Feel like 44 degrees. Ayan, thank you Lord. Alhamdulillah. At umulan na din. So today is Tuesday. Ang bilis ng panahon. Naku, hindi ko napadalhan ng payong pala si MJ. Paano na ngayon? Ang layo ko. Today is August 6. Ang dami ko pang bungkalin na Sa September na ko mangguna sa gawas kay di gyud matabang ang kainit. May nalang iulan gyud. Oh my God. Yan. Hello guys, welcome back sa ating channel. This is Merce and Family again. So today is August 7th. So guys, after ng malakas na ulan kahapon, so ito na naman, again and again, sobrang init na naman guys. So ito, sampay-sampay lang ang peg natin. So meron pala itong kwento guys. So ang reason behind nito is nasira po ang aking dryer sa bahay. So pagkatapos ko itong winashing sa bahay, so hindi ko nga ma-dry kasi nga sira nga yung dryer ko. So ang ginawa ko, dinala ko dito sa aming warehouse. So dito ako nagsampay sa sa harap ng warehouse namin kasi malaki naman ang lugar dito. So sinasamantala ko na din yung init kasi sa sobrang init, sobrang naghihirap at nagsasacrifice tayo sa init. Kaya ang ginawa ko para mapakinabangan naman yung init, o di nagsampay ako dito sa harap. So mga ilang oras lang ito, tuyong-tuyo na. At saka maganda ang tuyo ng init na sobrang init kasi yung bango ng nilalabhan mo hindi siya natatanggal, hindi siya nawawala. So, pala dito sa Korea ngayon guys, yung weather namin talagang 33 to 35 degrees ang init dito. So, like 35 degrees, it feels like 44 degrees. At saka wala pang hangin. Imagine that, sobrang init talaga guys. Pag lumabas ka na kahit nakapayong ka pa, nakasombrero ka pa, wala, feel mo talaga na parang sunog na sunog yung katawan mo, sunog yung skin mo kasi sobrang init nga. Heat wave nga dito sa South Korea. So hindi siya although ang summer naman talaga dito sa Korea ay July at saka August ang pinaka yun talaga yung init na mararamdaman mo, pero hindi siya normal weather ng summer. So heat wave po siya.
Kaya ang daming na heat stroke dito sa South Korea. Kaya sa lahat ng nandito sa South Korea, so ingat-ingat po tayo. Pag lumabas tayo, magdala tayo ng mga tubig. At saka, kung wala namang importanteng lalakarin sa labas, it's better to stay home na lang. So, swerte yung mga nasa bahay lang talaga kasi kahit 24 hours na naka-aircon sa loob ng bahay, okay lang. Pero yung mga work talaga, may trabaho, so no choice kundi lalabas. So, maghihirap at mag-sacrifice talaga sa init. So, wala tayong choice dyan. Pero tiis-tiis lang kasi matatapos din naman ito pag nakapatong na tayo sa September. So, medyo, makakahinga-hinga na din tayo sa sobrang init. Medyo nagdilaw na nga yung mga dahon ng mga kahoy. Tignan nyo. So, yan po ang story dito sa South Korea ngayon. Heat wave po. Last year din heat wave siya. And maalala ko lang, 5 years ago, nung nandun kami sa province nakatira, heat wave din yun. At talagang literally 40 degrees ang namin noon. Ang weather namin noon. Saka walang hangin. So, napakainit din talaga. So, dito sa South Korea, panay na ang heat wave. At ito na nga yung mga gawain ko sa pinasok ko na dito sa office kasi ang office namin na maliit, merong aircon. Pag doon kasi ako sa labas, grabe sobrang init ang lugar doon. So, parang hindi ako makahinga at grabe ang pawis ko. Parang tubig. So, dito pala kami ni Daddy Abdullah sa Costco kasi bibili lang kami ng ng apple, lemon, ginger, yung onion, yun lang. So, tuloy lang ang tuloy lang ang gawaan natin dito sa loob. So, nandito na ako sa loob. At least, malamig na yung pakiramdam ko. So, tinatanggal pala namin ito sa box. Bagong-bago ito. Itong mga blender at siya, yung juicer, yung maliit. So, tinatanggal namin siya sa box kasi pagkatapos ito, i-wrap namin. Kasi ang purpose nito ay para maraming maipasok doon sa container van. Kasi pag hindi siya tatanggalin dito sa box, kumbaga ito lang ang ipapadala namin as is. So mag-o-occupied siya ng maraming space. So para makatipid tayo sa space, kaya tinatanggal namin. Yun ang sikreto dyan. So wala naman akong problema kasi naka-aircon tayo dito sa loob ng office. So, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Good morning, guys! So, talaga, sobrang napaka-busy. Hectic ang schedule natin. As a mom, as a working mom, so sa bahay, bago ako pumasok dito, grabe ang trabaho sa bahay. Tapos ito, trabaho. So, ganun talaga. Kasi, dasal tayo ng dasal, nabigyan tayo ng mga panalangin. Init kasi sa labas, bigyan tayo ng dito mga blessings, abundant blessings. Na-murder na yung namin, yung office namin. Yun ang sinasabi na, ayan. Pray hard. Ibalilinisin ko na lang pagkatapos kasi work hard para maraming blessing na ibigay yung electric fan, yung hangin. Pag lagi tayong nagdadasal, pray hard, tapos wala naman tayong ginagawa, kumbaga ang ginagawa namin. Good evening, guys! So, I'm already at home. Tapos na kaming naghapunan. So, ito. So, tatapusin ko na itong vlog ko, guys. Kasi medyo mahaba-haba na kasi kinunik-connect ko na siya nung mga previous past few days na mga video ko. Yung iba, voice over pa din. Pero, so, tatapusin ko na dito. At gusto ko nang mag-good night sa inyong lahat. So, good night sa ating lahat at sweet dreams. So, I hope to see you around, guys. God bless everyone. Bye.